Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Sekuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Andito tayo ngayon sa Kapsu Balay Agribusiness Incubator in Capiz State University, Mambusaw Campus. We have Boris Farm with products such as fruit wines, livestock, crops, and buko pie. And we have its owner, Miss Joan May Lariza. Hello, kamusta? Hello, sir. Good afternoon. Kamusta? Magandang hapon, and na-excite na akong kainin itong buko pie na nasa harap ko na galing sa Boris Farm. Maya-maya, Thank you, sir. mamaya-maya tikman natin itong buko pie. But anyway, sige, Miss Joanne, huwag Yes, natin sir. patagalin pa. Sige, game. I'll have you do the introduction. Ano po ba ang Boris Farm? Ang Boris Farm po is nag-start po 2018. So, yung first business ko po is piggery. And then, next po is yung poultry and yung mga gulay. And then, in-invite po ako ni ABI na kung gusto ko mag-join. So, I'm first batch sa ABI. So, in-interview po ako kung ano yung mga products. So, wala pa talaga akong product nung nag-start ako kay ABI. And then, yung inisip ko po is gusto ko sana na yung mga products na i-produce ko is yung galing sa farm ko. So, yun po yung dragon fruit, mulberry, and bugnay. Yeah. And then, nag-start po ako nag-process dito sa ABI. So, yung product ko po is fruit wines. Fruit wine. Sana may wine tayo dito, no? Kaso baka malasing naman tayo dito. Pero, so okay na rin. Si buko pie. Yung next naman po is in-invite ako ni DTI na sa mga coconut farmers. And then, yun po na yung product ko po sa coconut is yung virgin coconut oil. And then yung buko pie and panutsa. Ito muna ang tanong ko, ma'am, kasi hindi ako ganun nga familiar sa farm as a business and kung paano siya gino-grow. Nag-start kayo piggery lang. Yes po. Paano siya nag-grow siya na nagkaroon kayo ng poultry, nagkaroon kayo ng mga iba pang crops. So, paano na-decide na parang ayoko lang ng piggery lang, ayoko lang ng mga baboy lang, gusto ko ng more. So, paano po yung parang proseso yun sa inyong pag-iisip na gusto niyo mag-try ng mga bagong livestock, bagong tanim? So, yung ano ko po kasi, yung nasa isip ko is, gusto ko sana is yung farm to table. So, yung mga kung mga anong mga product ko sa, or gulay, or fruits ko sa farm is, pwede ko po siya i-process. So, lahat na ng kakainin ng mga tao ay ginagawa ninyo. Kayo na ang basically, piggery, pork, baboy, pork. Opo. Poultry, manok, chicken. Opo. And then, ano yung mga crops, mga gulay ninyo or mga... Mga pipino, meron. mga ganun. Mostly kasi na binibenta ko talaga yung gusto ko na ibenta kasi mas mabilis siya mabenta sa palengke is yung pipino. Pipino. Opo, yun yung, pero may mga iba-iba akong gulay. So, pipino, ayan, meron tayong pork, pipino, and then meron tayong buko pie. So, buo na ang ating farm to table na mga kakainin. Tapos, pag maano ka na is, pag maumay ka, pwede ka na mag-wine. Wine, oo nga pala, wine. Pero siguro ang tanong ko, Miss Joanne, kasi kanina rin na-interview ko si Sir Jose, no, from Bugtong Integrated Farm. And parang sinabi niya na as a farm entrepreneur, kailangan mo rin mag-innovate, mag-try ng new products, mag-try ng new things para mag-grow pa. Dumaan rin po ba kayo sa ganun parang problema or parang kumbaga dumaan din yung farm ninyo sa ganung pangangailangan or parang want to grow more na you want to try out new things. Kaya ngayon meron na kayong nag-join kayo ng DA Balay ABI para magkaroon ng more products. And yung kay DTI. So parang sa kagustuhan yung i-grow pa yung inyong farm. Opo, ngayon kasi nagpapatayo ako ng production area ko talaga. Opo. Yung production area ko is yun yung wine ko and yung coconut products. So, thinking na yung mga wines ko and in future, yung gusto ko po sana is
makapagbenta pa ako sa labas ng Western Visayas. Bakit pala po fruit wines? Anong meron sa fruit wines? Sa tingin niyo ba ay ano siya, patok ba siya, patok ba siya or bakit yun yung na-decide niyong gawin? Yung gusto ko po sana is yung pinaka-favorite ko sa wine ko is yung Bignay wine tsaka sa, mulberry. So gusto ko po sana is, in future kasi ngayon, nag-apply na ako ng FDA, Food and Drugs Administration. So in Oh. future after ng, Buko Pie and the virgin coconut oil ng FDA, gusto ko po sana is yung fruit wines for FDA na siya. So parang ano rin siya, yung nakabote talaga na package na ano? Opo, gusto ko sana siya i-sell sa like markets, sa Oh. supermarkets, Ano pala po ba ang, meron sa dragon fruit wine or tama ba dragon fruit wine, mulberry wine? Healthy ba siya? Masarap ba siya? Bakit siya iinumin ng mga tao? Gusto ko ng inumin yun, pero bakit? Sa akin po kasi is yung fruit wine ko po is, yung, focus ko po is hindi lang sa mga lalaki. So, mostly is mga matatanda, yung mga mostly is, female, yung hindi siya masyado strong. Yung puwede siya mainom at tsaka healthy din po siya inumin. So healthy siya inumin for mga matatanda and mga female na mga ano? Opo, bale, Ano po bang health ladies benefits drink. nun? Ladies drink. Ladies Ah. drink. Ano po bang health benefits Safe ng po wine? siya. Although drink moderately naman ang Opo, wine, 'di ba? opo. Pero ano po bang benefits niya? I think sa Ah. ano yun, okey din siya sa puso, 'di ba? If Opo, you kasi drink ano siya, like, antioxidant yeah. mm. So, yung mga berries is Mm. mostly is, antioxidant po siya. Tsaka I think sa Pilipinas parang medyo bago ito. Bago itong mga wine na ito 'no, na mulberry wine and maganda nga kung kayo mismo ay producer and nagbebenta nitong mga wines na 'to. Opo. How about naman po yung inyong buko pie? So, actually mahilig ako sa buko pie, pero ano po bang special sa inyong buko pie na gusto ko ng kainin? Yung buko pie po namin is from ano talaga siya, kumbaga fresh na coconut and then yun ipo-process namin and, ibebenta namin sa mga terminals, bus terminals. Oo, Pasalubong. yun yung plan ko naman sa buko pie is, pasalubong. Yung target ko naman sa wine is yung mga supermarkets May store or po ba kayo or winery. ano? Kasi Wala pa, for ano pa lang, for, building. so ang gagawin niyo is actually meron tayo diyan ng packaging ng buko pie ano, so parang, so sa farm ninyo, sa Boris Farm by the way, saan po yung inyong farm? Nahusan, Mambusaw. Dito lang, malapit Opo, lang. opo. Gaano siya kalaki? Mga more than 1 More than 1 hectare. hectare. So meron po kayo dun ng mga taniman, meron kayo dun ng mga piggery, andun din yung piggery, Opo, tsaka yung poultry, tapos meron din kayong production area opo. for the fruit wines and for the buko pie. Yes po. Sige po, siguro pa-picture lang muna sa mga nakikinig nito. Paano ba ginagawa ang fruit wine? Pina-process ko po siya. So, Yung fruits po sa inyo din galing? opo, yung iba po is, binibili ko din po, Okay, oo. opo. Pero meron din kayong mga puno ng mga tree or puno Opo, ba yun? Puno ba ang ano? puno. Puno, okay. So, kukunin niyo siya and then Po i-ha-harvest and then, lilinisan. mm. So, after po nun is, ipa-process. So, parang kina-crush po siya Oo, para tinatapakan yun, 'di ba? lumabas yung mga katas ng Parang tatapakan yun ng mga ay hindi po inaapakan. Sa grapes ata yun, parang tatapakan ng mga nung unang panahon yun, parang mga ano, sa mga unang Greek, mga unang Japanese, yung Opo. para sa grape wine, tinatapakan ng mga babae. Pero I think hindi naman tinatapakan tsaka malinis naman yun. Opo. Pero kina-crush siya, oo. I Opo, think yun na sa yung akin kasi kina-crush ko. machine na yun or Yes po, may blender. blender. Okay, Opo. okay. Opo, and, yun po isi-strain lang siya, lilinisan. Opo. And then, yun maglalagay ka ng mga ingredients nun na maglagay ka ng alcohol Para maging para wine. opo, Tas i-fe-ferment pa yan, isi-stay pa yan. fermentation. Matagal ba yung fermentation? 3 months pero mas maganda po 6 months kasi Oo. sobrang sarap na siya. Mas masarap 'pag mas Mas matagal, mas masarap. Actually ito naman po ang Sumasarap, 'di ba? True yun baka iba yung iniisip fruit ni sir. wine, fruit wine. Opo, yung fruit wine. And then 'pag ano na po yun, na-ferment na, ilalagay na sa bote. Then packaging na, then for Opo, opo. sale na yun, ganun na yun. Bali ano siya sir, parang lumilinis, parang gano'n. Nag-aano na po siya.
Hmm, exciting. Gusto ko matikman 'yan and sana nga sana makita natin Sana 'yan soon nagdala ako in sir the 'no, okey hindi lang, ko okey next time po. And sana and hindi and sana 'pag nakita ko siya sa market, saan niyo ba siya balak ibenta na market or saan niyo ba siya balak ibenta na? Ngayon sir is, tinutulungan ako ng Mm, ABI, ni DTI for free, advertisement. So may mga trade fair. sa mga trade fair. Opo, and, Iloilo minsan, sa Pero puwede Manila, rin mangyari depende sa diyan sa mga na may reseller na mismo, may mga distributors na kunyari nasa mga pasalubong shop, ganyan opo, or sa Shopee, yung sa mga oh, opo, online, opo, puwede po, opo. Hmm, so maganda makita ko siya bigla ko siyang makita sa isang tindahan, sa isang pasalubong store. Uy, ito yung in-interview ko dati, 'di ba parang mas maganda yun na Opo. But yung buko pie naman, paano mo ginagawa ang buko pie? Ayun po, Nakakainin ko na ngayon habang nagkukuwento si Miss hap Joanne. ah, galing po siya so iha-harvest, nag-hire po ako ng, tao Meron din para kayong mga coconut kumuha. tree? Opo, meron po sa ibang properties naman Okey, 'yun. okey. Opo, mga more than 1 hectare din, mga puro niyog, Hmm, opo. And, 'yun po, nililinisan din po siya. So, kailangan malinis talaga siya. mm. So, medyo maoti yung parang kinukuha yung ano niya, yung sa puwetan ng niyog, Mm, mm. oo, para malinis siya ta's isa-slice ko. Yung iba Mm, po na buko pie is, buo. Yung mm. sa akin naman kasi yung request ng partner ko kasi ano siya, Parang foreigner. hmm, So, gusto niya is naka-slice. yung buko na nandito? Opo, is, gusto niya naka-slice. Yung ibang buko pie is, buo 'di ba? Mm. Yung Parang sa nga siya, akin is ang smooth nga naka-slice. niya. Ang para siyang leche flan, yung gano'ng texture na yung loob malambot, malambot. Yung may ibang buko pa yung parang buo nga na Opo, opo. Yung sa akin is, parang Hmm, maiba din siguro hindi yung maubos gaya-gaya ah. hindi ako parang yung sa Iloilo kasi sir is, buo sa kanila. So yung sa akin is, para different din. Nasa Opo, texture din siya, yun din yung branding niyo na opo, parang para siyang mas leche maiba, flan, ha? para siyang leche flan, so para siyang pie na may leche flan sa Thank you loob. sir. Ayun sige po tapos and then paano siya gagawing ganito mismo? Ayun, nililinisan ko po 'yan and, naghahalo po ako ng, hindi ako naglalagay ng tubig. So nilalagay ko is, buko juice. Wow! Opo, So, nanggaling din dun sa buko na sa kinuha niyo? buko, opo. Wow! And then tapos po, Ayun i-bake ba siya oo, na ibe-bake ko siya sa oven ng mga 1 oras. Hmm, Opo, kasi yun na yung buong pie na opo, opo. sorry so kumakain ako dito, But ayun, so yun yung proseso po and then ipa-package na siya sa inyong bahay Opo, gano'n yung naka-box and then ibebenta. Okey lang matanong yung price ng pagkano siya binebenta? sa, ano po, sa terminal is 270 po per box. 8 slice Hmm, na po siya. okey, okey. Opo. And sa ngayon po dito siya sa copies mabibili dito sa Mambusaw terminal, bus terminal. dito sa And Mambusaw then Bus Terminal. online, yun lang po yung ano. Okey. So plano niyo po ba na maybe in this year na talagang maano na siya, mas mapalawak na yung bentahan niya gano'n? Like yun nga ma-spread na siya, mabenta na siya sa kung saan-saan. Opo, opo. Yun po yung plano ko po sana is, within Western Visayas. Yung iba po nag-o-order ng halimbawa sa Manila, Mm. pero, eroplano po kasi parang Ishi-ship-pan na opo, minsan merong nag-order na sa Ro-Ro siya Hmm, yung galing sa terminal and then, nag-Ro-Ro siya, okey naman. Pero, mm. Ano nga ba yung parang niyan, shelf life? Gaano siya tatagal 'pag na? nasa ref po is, 5 days. Pero 'pag, Okey. i-travel ng siguro mga nasa lang, siguro 1 day lang. Hmm. Mm. And ito nga pong so kailangan nating ubusin yung buko pie diyan. And ito mga bumili nga po na ito, sa tingin niyo bakit sila bumili? Ano yung something special sa inyong mga buko pie? Ano Yung sinasabi ng kasi sa akin siyempre 'di ko masyado ma-appreciate talaga yung lasa ng luto ko. So nagdedepende ako sa customer. So sabi nila is, hindi masyado matamis yung buko pie mm, kaysa sa ibang buko pie and mas creamy. mas creamy, yes, Opo, yun yung sabi na I can agree, actually tsaka yes matamis siya, matamis siya. opo, And ang gusto ko nga is
para siyang ano, eh, yun nga, para siyang leche flan, para siyang hindi jam, eh, pero actually mas gusto ko 'tong kainin kasi mas madali siyang nguyain. Mas masarap siyang nguyain, mas masarap siyang kainin. So, para siyang ano, eh, yung mga ano, ang tawag dun yung kasi pie kasi yung labas, pero yung loob ang lambot. As in malambot Opo, yung loob, soft talaga, soft creamy nga. So, opo. kakaiba nga talaga siya sa mga buko pie. And Thank you, sir. yun nga siguro ang ano well, at saka gusto ko Miss Joanne sinabi niyo 'no na ano, yung parang mas nagre-rely kayo sa feedback ng mga customers niyo. Kasi naisip Opo, ko rin yun recently, eh, na dapat gano'n na parang kasi sila yung mga customers yung mga bumibili, tsaka mas madali na rin yun sa part ninyo, eh, na basically a-adjust niyo at least yung recipe niyo sa kung mm. ano yung gusto ng mga Opo, customers ninyo customer. ano. Kasi yung first ko na buko pie is medyo thick kasi yung ano niya, yung crust. Oo, medyo Hmm, makapal. So, actually sakto lang mm, inadjust ko po. Then gano'n din yung sa laman medyo yung pinakauna ko is hindi siya masyado, creamy. mm. Opo. Sakto lang yung crust niya and actually gusto ko siya, gusto ko mag-uwi, eh. Thank you, sir. Pero actually uuwi na ako bukas sa Manila so Oh. baka makabili ako diyan sa Mambusaw Terminal para mauwi sa aking pamilya. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. But anyway, sige, pag-usapan muna natin yung kwento pa 'no, kung paano kayo sa simula pa muna, Miss Joanne. So, paano kayo nag-start, maging farmpreneur or kumbaga paano na-start yung business ninyo na ito na yung piggery nga Opo. and then until now nag-try kayo ng fruit wines and ng buko pie. So, ano po yung parang kwento nun? Maybe pakwento ng inyong, background. Dati po is, isa akong, travel agent sa Boracay. Hmm, So, nag-close po yung Boracay. noong pandemic or ay nung Before pandemic. before pa? Opo, Oo nga 2000. meron nga, oo. Opo. So, yun po, nag-decide ako na business ng sarili kong business kaysa being employee siguro. Bakit, Opo. bakit? Iba yung feeling ng, nag-e-earn ka ng sarili mo and, minsan yun nagta-travel, may time ka Mas may free time mag-travel. ka. Opo, More ba yung kita pag sa may sarili kang negosyo? Opo, mas, may kita ka tapos hawak mo yung oras mo. And, gusto mo yung ginagawa mo. Yun yung pagbi-business is, hindi lang siya puro pera. Yun ay kung, mahal mo yung ginagawa mo. Opo, Tsaka ano, gumagawa ka ng mga produkto na nagugustuhan ng mga tao at opo, ikaw mismo yung may gawa nun. So, opo, nakaka-satisfy din ano, nakaka-proud din na yung kinakain ng mga tao, yung ipapasalubong, isasalo-salo, ay gawa mo. So, parang opo. masaya din nun 'no and Masarap sa pakiramdam yung halimbawa yung customer mo is masaya rin. Opo.
Tsaka ano, at least talagang nakikita mo yung nagagawa mong value or yung nagagawa mong kasi kunyari 'pag employed ka, somehow ano yun, nagtatrabaho ka para sa iba, 'di ba? Or Opo, so ito talagang ikaw, talagang gawa mo yung ano, yung opo, produkto mo. opo. And then paano naman po kayo ano, ayun so nag-business na kayo nung piggery yung start 'no? And then napunta kayo dito kay Capsu Balay ABI. Paano naman po kayo napunta na-incubate ni Capsu Balay ABI? Honestly, nagpapasalamat ako sa ABI ano, kasi kung hindi dahil sa ABI, hindi ko na-discover yung knowledge ko na meron pala akong talent na gumawa ng ng wine. Kasi as in, Hmm, ano po ako, hindi ako parang learn from ano din, from your experience. So, nagta-try ako na nag-e-experiment muna ako ng wine ko before. Kung okey ba siya hanggang sa mas nagustuhan ko yung, tatlong fruit yun, wine. okey, okey. Opo, kaya dun ako na in-improve ko pa yung ano ko. Nung una ikaw lang yung nagte-taste test or nagta-try Opo, and ako pinapa-try niyo sa mga ibang tao para at least maano? nagpapa-try din ako ng ano sa 'pag may mga trade fair. Then hingi kayo ng parang feedback nga kung Opo, paano mai-improve pa opo, gano'n. Until now ready for ano na siya, ready for sale na siya. ready for Ready sale. for hindi lang sale, ready for parang ano siya, mass produce and mass Opo, selling sa opo. mga ano. Hmm, aside from that po, paano niyo mina-market yung inyong mga produkto? Paano niyo binebenta? Paano kayo naghahanap ng mga taong gustong mag-try? And ano yung parang plano niyo pa into the future kung paano niyo mas ibebenta ang inyong mga produkto? Marami siguro akong plano. Sige, pakuwento po ng mga Nin planong 'yan. Ano sir, yung gusto ko pa sana is, mas ma-improve pa masyado yung hindi na siguro sa ano, ma-improve yung, product ko and then Mm, ma-improve ko din yung, market. mm, Yun yung pinakaano ko na maibenta ko siya sa labas. mm. Kumbaga in future di ko alam, di natin alam kung baka, in future is nasa labas na siya ng Philippines, di Pilipinas, ba? oo, Oo, Actually, yun din yung hanggang ano, eh. dreams po. Hindi, I mean, go, go, go. Tsaka I think yun din po yung parang ginagawa nila DTI nga tsaka nila DA na Opo, ano, parang magkaroon tayo ng produkto talaga na sariling atin. opo, So, who knows baka yung produkto pala na talagang showcase na nila DTI, nila DA ay ang Boris Farm na products ano. opo, So, kasi parang ano din naman po yun, 'pag dinabas niyo siya sa market, din sa mga Pilipino muna, malalaman natin kung ano yung talagang masarap, kung ano yung talagang okay, and then yun yung puwede nating ma-export kasi high quality, masarap, magugustuhan ng ibang ano. So, opo, and I think sa nakain ko ngayon-ngayon lang, mukhang may laban talaga 'to sa labas. By opo. the way po, so, ito bang sila DA, sige, so, ano yung parang nakuha niyong mga benepisyo dito kay ano, dito kay Balay ABI? Yun po yung mga free trainings, For opo, the fruit and wines then po yung focus niyo dito, 'di ba? opo, more on fruit wines Mm, po. Gusto ko po sana i-improve pa in future yung mga ibang product mm. bukod sa fruit wine. Ay, may mga Ano naisip na ako ano na pa ba mga mga ibang ano? Or mga bawal na ba ibang sabihin 'yan? inumin, Wine mga din or ano? hindi na wine Mm, siguro. Pero hmm. mga ibang ano, yun yung mga plano ko in future, Hmm, in God's time, hmm. perfect timing. Pero, si ano naman po yung kay DTI i-ano na rin natin. So, ano naman yung parang mga nakuha niyong benepisyo mula sa kanilang Yun suporta? mga free trainings, Free train trade fair, and hmm. may mga, binigay na po sila na ganyan, mixer, Mga equipment, mga equipment, oo. And, ngayon ah, is, for FDA na nga po with the help of ano, so talagang DTI. ano, nakakatulong sa production Opo, and sa commercialization. opo. So, parang next time nga makikita natin ang inyong mga produkto sa mga grocery, malay natin 'di ba? Minsan Oo, malay minsan na yung ibang grocery may mga parang ano, place for special local sa local products. products, opo. Pero balak niyo ba magkaroon ng parang sarili niyong store? Parang ano, kasi parang kanina yung si Sir ano, meron silang sariling store, Opo. for their farm crops, for their farm produce. Kayo ba, baka plano niyo magkaroon ng sariling store na Boris Farm Store or parang ganyan na Yun po yung pinapatayo ngayon is, yung production area ko. So, ah, maglalagay ako dun ng ng store mga mismo? products, oo. So puwedeng ano,
Pwede rin kayo maging tourist spot. Kasi Opo. bibisitahin kayo ng mga taga Iloilo or mga Pilipinong or anyone nagta-travel sa Panay Island. Makikita nila Boris Farm sa Google Maps. Punta sila doon, baka pwede nyo i-tour sa farm ninyo. Opo. Pakita niyo yung production. Opo. And then sa dulo, parang museum lang. Sa dulo, nakadisplay yung mga tinatinda nyo. Bili sila. Nung wine, nung buko pie, parang ganun. Opo. Oh, ayun. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Sige, ayun po, siguro na lang, to wrap up this conversation, ano po ang inyong future plans pa talaga for expansion, for building further the business? So, ano po ba ang inyong, maybe vision din siguro, mas malayo, mga 10 years. Ano ba yung plano nyo talaga dito kay Boris Opo, Farm? in 10 years siguro, hopefully is, yun nga, ma-perfect siguro. Hindi super perfect, pero sana is maging perfect yung area ko and yung products ko. And sana is dumami pa yung ma-produce ko na products sa loob at labas ng Pilipinas. Mga iba-iba din. How about pala yung mga pie? Hindi lang buko pie. Baka pwede na yung mulberry pie or dragon fruit pie. Or Opo, kung ano man. honestly noon is nung nag-tour yung ABI dun sa farm is gumawa ako ng dragon fruit pie. Oh, gusto ko yun Opo. So gumagawa din ako ng ano nga yan, egg pie, mga ganun. Oh. Pero sa ngayon, buko pie muna yung parang inyong Yun kasi flagship yung product. bestseller. Bestseller, Kaya, oo. oo. Pero binibenta nyo na rin ngayon yung mga ibang pie na yun. Opo, nagbibenta po ako ng mga ube, egg Yung pie. dragon fruit pie, meron na Pero rin yun. mas, ano siya, mas bestseller yung Kasi sikat kasi talagang buko buko pie. Tsaka pie. parang, ang ano kasi dyan, ang logic dyan na natutunan ko sa mga, kasi you're selling this as a pasalubong eh. Opo. And ang pasalubong, ano yan, usually ayaw mag-experiment kasi parang ibibigay mo yun sa ibang tao eh. So gusto mo na parang kung ano yung natikman mo na, kung ano yung sure ka ng masarap. Kaya minsan, kaya usually yung pasalubong, ayaw mo magpasalubong ng mga kung ano-anong ibang flavor. Kasi baka, itatry pa lang eh. So parang yung mga nag-bumibili ng pasalubong, ang pinipili nila is yung bestseller. Kasi yun yung Opo. sure sila na masarap Mas talaga. mabenta, Oo, tsaka Tsaka sure, kasi parang sure sila na pag binigay na sa ibang tao yun, okay siya. Opo. Ayun. Walang, Pero exciting sana parang ang ganda makita nga na may line na talaga si Boris Farm na sa mga grocery, sa mga pasalubong store, hindi lang sa Capiz, hindi lang sa Panay Island, sa Manila even, Mindanao. Andyan yung mga Boris Farm fruit wines. Nakikita na ba yung vision na yun? Opo, Boris sana. Farm pies, ganyan. Then Opo. iba-iba, buko pie, ube pie, egg pie, dragon fruit pie. Parang maganda rin yung mga exciting flavors na yun, yung mga dragon fruit Opo. pie. And then meron din kayong store dito, doon sa farm nyo. Opo, dun Na, sa farm. na tourist spot na rin yung farm nyo. Parang saya lang mangarap eh, no? Yung may Hopefully. tourist spot ninyo, ay kung maging farm ninyo, tourist spot siya. Kasi may mga ganun farm eh, actually na napuntahan ko. Na ano lang, wala akong magawa, nagta-travel ako, wala akong magawa. Nag-search ako ng kung anong malapit na tourist spot sa Google Maps. Nakita ko yung farm. Parang kinonvert nila yung farm into a tourist spot. Pwede mo tignan yung production, yung pagtatanim, yung production. Maraming parts yan, maraming stations yan. And then sa dulo, pwede kang bumili if you want. Pwede kang kumain din doon, ano? So baka pwede rin kumain. Farm to table nga. Pwede rin Opo. kumain doon yung mga turista. Sa ano Opo. niya. Okay ba yung ganun? Yes po. One time po, yung ABI is nag-visit sila. So, meron po akong mga pipino. So, na-excite. Masaya ako kasi parang na-excite din sila mag-harvest ng mga Pwede gulay. rin. Experiential na Oo. So, parang happy ako na,
Parang ang sarap sa pakiramdam na happy sila na nag-harvest. And then take home. Yung mga Take na-harvest home. nila is tinake home. Ay, parang yung sa Baguio, yung strawberry picking. Opo. Ganun dito, pipino picking, diba? Opo. Meron din akong mulberries doon na Oh, mulberry picking din. So actually, ang kinaganda niya sa negosyo, nakabenta ka na, 'di ba? Nakabenta ka ng mulberry, ng mga pipino. Tapos may entrance fee din 'yan for the experience. Tsaka bawas na yung labor na magpipick. Sila na yung mga Opo. kumuha. So Opo, sila win-win 'yan sa nakukuha, negosyo. diba? Win-win 'yan sa negosyo. Opo. Pero actually masaya 'yun. Parang pwede sa Oo. experience na lalo na Parang kung tourist spot din tourist siya. spot, oo. Related sa course. Tourism. Actually, pwede, no? So, Boris Farm as a tourist spot, pwede rin yan. With all its different... In future, dream. No, hindi, pwede yan. Pagbalik ko dito, siguro in 10 years sa Capi. Or baka 5 years, balik ako dito. Opo. Baka tapos na yung production. Ayan, bisitahin natin. Plano ko next time. Ngayon kasi nagta-travel ako, lang ako eh. Commit lang ako. Baka next time, ayan, mas mapuntahan na natin yung inyong farm, yung inyong lugar. Opo. But, ayun, thank you so much, Miss Joanne. Thank you so nag-enjoy much, kayo sir. sa ating Thank you. kwentuhan. Baka meron tayong mga nakikinig dyan na gustong puntahan na yung farm ninyo or itry yung buko pie, itry yung fruit wines, or baka meron dyang mga ibang startups or companies na gustong makipag-partner for like the commerce, for like the kung ano mang partnership pwede mangyari. So, maybe invite them to connect with you or maybe like the Facebook page. Invite nyo sila. Yeah, meron po akong Facebook page, Boris Farm. So, like and subscribe. And if you want to message si Miss Joanne, doon na lang din sa Boris Farm. So, sa gusto po mag-order ng aming special buko pie, so chat lang po kayo sa Facebook page. Tsaka, and yung mga wines. Yes, masarap yung buko pie. Promise, creamy yung loob. Sakto yung crust, hindi siya matigas. Masarap siyang kainin and then creamy yung loob. Kasi yun, hindi siya yung buo-buong buko. And parang leche flan. Although mas matigas na onte. Sobrang lambot yung leche flan eh. Mas matigas na onte pero creamy pa rin yung dating niya. And ayun, so try nyo si Boris Farm Buko Pie. Thank you. And thank you so much, Thank Miss you so Joanne. much, sir. Thank you. Ayun. Thank you very much to our 58 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. DiviCode Technologies Incorporated, ID Solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by JIA Engineering Solutions, Algacon Aquafeeds, One Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohey Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeCham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.